Okay, house rules lang natin. Hindi tayo nag-house rules nung day one, ano. But ano tayo dito? Guerrilla lang tayo or man lang, informal lang, no? Yun. So, kumusta guys? Yung ating 4-day training, ano yung mga takeaways ninyo? Ano yung mga hindi nyo maintindihan? I'm sure maraming hindi kayo naiintindihan. Yung iba naman sa inyo medyo advanced na ng konti. So, definitely, I'm sure itong pang last day natin, ito yung mag-ano sa inyo, yung magsasalba sa inyo sa ah anong tawag dito, yung masunugan ng budget sa Facebook ads. Okay, kasi karamihan madami pang kakaining bigas. Okay lang po 'yan, Sir Gerard. Bigyan mo ng time yung sarili mong matuto. Again, hindi naman siya overnight na matututunan mo siya. Okay? Sa akin, matagal ko bago siya natutunan. But I'm spilling the secrets right away, no? Actually, kahit hindi nga kayo mag-upgrade kung maiintindihan niyo tong day 5 training natin, it's all yours, no? Yung computation na to, maintindihan mo lang kahit na hindi ka na tumingin ng araw-araw sa Facebook Ads Manager mo, no? Kasi ang daming metrics sa Ads Manager mo, pero hindi mo kailangang aralin lahat 'yon. Yung pinakita ko sa inyong 4 kagabi na metrics or determining factor kung magiging successful ba yung campaign nyo or hindi, yun na yun. Okay? Sige, wait lang natin. We still have 2 minutes more. Mga tanong pa ba na hindi maintindihan? Yung campaign setup, guys, day 3, very obvious naman yun. Kahit na i-check mo yan sa YouTube, meron naman yan. Kaya lang, most of you guys here, hindi binavalue yung mga resources, free resources sa YouTube. So, yun. Pero itong ituturo ko sa inyo, itong day 5, probably hindi nyo pa ito nakita sa YouTube. No? Coach, pwede magtanong. Yes po, go ahead. Coach, nagkamali kasi ako sa chat flow, yung nagkagulo-gulo yung flow sa Apo. running. Tapos running na siya. Mm. Can I still edit kahit running na? I would suggest pause the whole thing. Pause mo sa ad set. Okay, pause mo yung ad set level and then duplicate the same ad set. Tsaka mo i-edit yung flow mo doon sa bagong ad set. I-keep mo lang yung ilang araw na bang running? 4 days, Coach. 4 days na. May mga leads na pumasok. 12 pa lang. Magkano yung cost per lead mo? 23. 23. I-keep mo lang yon, patayin mo lang yung ad set, no? Kasi it will serve as your data. Okay? Every time guys na meron kayong papalitan, no? Meron kayong, let's say, papalitan yung flow ninyo sa ginawa nyong chat flow. Do not make an edit doon sa existing ad na gusto nyong palitan. I-post nyo yung ad or i-post nyo yung ad set level and then duplicate the whole thing, the ads sa ad set level. Pasok kayo ng ad level, tsaka nyo palitan yung flow. Kasi the moment na nirun mo yung bagong flow, meron kang comparison between ad set A and ad set B or ad A and ad B. Kasi isipin mo, kaya tinanong ko, magkano na yung cost per lead mo? 23 ka mo? Opo, Coach. 23 pesos. Tapos, nag-run na siya ng 4 days. What if binago mo siya? Nag-change ka ng ano ngayon, ng flow. Tapos, nag-run siya ulit. Biglang tumaas yung cost per lead mo, naging 50. Paano ka ngayon? 'Di ba? Which is, kung dinuplicate mo sana yung ad set,
tsaka mo pinilitan yung flow mo dun sa ad level, the moment na nilaunch mo yung ad set B na yung pangalawang ad set na nilaunch mo, makikita mo agad, may comparison ka agad. Yung ad set B, oy, ano, mas mahal pala yung cost per result ng bagong chat flow ko. O di, doon pa lang, automatically, makikita mo na yung dalawa na yun. Yung comparison ng dalawa. Nagpanic ako, coach. Pinost ko muna kasi hindi ko lang gagawin. Okay lang yun. Okay lang yun. Ang magiging downside lang nung ginawa mo, dahil na-post mo yung ad set or yung ad, magre-reset lang siya ulit sa learning. Pero it will take about 2 to 3 days bago siya mag-optimize ulit dun sa previous data na nag-gather niya, dun sa previous data na nag-gather niya nung 4 days mo. Mabagal ba yun, coach? Yung 4 days, 12 pa lang? Okay lang naman kasi ang cost per lead mo is magkano daily budget mo? 100. Okay lang yun. 23 yung cost per lead mo. Ang average cost per lead dito sa Pilipinas, mag-cost per lead ka lang ng 10 below. Anong industry mo pala? Manufacturing. Oh, especially kapag manufacturing, ang target mo dito mga businesses din, 'di ba? Tama? B2B. Opo. B2B. Oh, definitely kapag ka B2B, mataas ang cost per lead diyan. Kapag Yes. B2C, automatically ang cost per lead noon nagre-range siya ng between 5 pesos to 10 pesos. Maganda na 'yon. Okay, pag bumaba ka ng 1 peso, between 1 peso to 5 pesos, maganda na yung cost per lead na yun. Tapos quality pa yung leads na pumapasok, goods na yun. Okay, thank you, Okay? coach. Especially, yun yung mga hindi na-realize ng iba na, coach, maganda ba tong cost per lead ko? Yun ang pag-aaralan natin ngayong gabi. Yun ang pag-aaralan natin ngayong gabi. Coach, ano na ba? Papatayin ko na ba to? Hindi pa. Oh, coach, ididiretso ko ba to? Mag-scale na ba ako? Yun ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Okay? If real estate, sir, how much ideal cost per lead? Iyon nga po yung pag-uusapan natin. Okay? Paano pag gusto kong mag-increase ng budget, duplicate? Then, yes. Huwag mong gagalawin, Ma'am Arlene, yung testing mo na 100 pesos. It stays there. That budget, 100 pesos, ano man ang mangyari, huwag mong gagalawin yon. Ang gagalawin mo lang kapag mag-scale ka ng budget, dun sa duplicated na campaign mo. Okay? Coach, sa business account may nakalagay po na 3 business assets. Yung mga assets po na yun, saan po nakikita? Yung 3 assets na sinasabi doon, malamang ad account mo yon, Facebook page, tsaka Instagram page. Yun yung assets na tinatawag. Coach, until when po yung access sa recordings? Lifetime po, Ma'am Christine. Okay? Madami kang kakaining bigas. Okay. One time lang ba duplicate lang yung ad set, coach, or may limit? Wala namang limit yung pag-duplicate, Sir Aldrin. As long as na you can pay the daily budget per ad set, that's okay. Paano po yung 100 budget ko na nasa personal ko? Hindi mo na yun magagamit, Ma'am Arlene, kapag ka nag-switch ka doon sa ad account mo, doon sa ginawa mong business. Kaya kung meron kang budget pa doon sa personal ad account mo, ubusin mo na yon and then lipat ka doon sa ad account na ginawa mo sa loob ng business manager. Okay? So, okay na siguro? Pag DG products, mas okay ba na lead gen campaign? Depende kung gaano ano yung price points mo. Kung mataas ang price points mo, magpa-webinar ka muna, free webinar. Tapos tsaka mo siya i-upsell, tsaka mo siya bentahan ng digital products doon sa webinar. Okay? Kung ano lang yan, 500 pesos lang yan or 700, 1,000, diretso ka na sales campaign. Saan po makikita yung recording ng class? Sir Michael John, nandoon po sa dashboard po ninyo. Okay, kung hindi mo pa nakikita yung dashboard mo, nag-send po kami ng email. Pakibuksan po yung email ninyo na ginamit niyo sa pag-register nung nagbayad kayo ng 499. Nandoon po yung instructions. Kung hindi niyo po makita, please check your spam folder. Baka doon po pumasok. Okay? I'll be sending you over the quick guide kung paano mo ma-access yung dashboard mo, Sir John.
Ito, and then please use this promo code para mabuksan mo yung dashboard mo. Manghihingi kasi yung website ko ng another payment para hindi ka magbayad ulit. Use this promo code. Okay? Alright, so let's start our lesson for tonight. Okay, tama na siguro yung answering questions. And then, let me quickly share my screen. Okay, okay. Ayan. Okay, so yung tanong, let me know guys if nakikita niyo yung screen before tayo mag-proceed. Malinaw ang audio. Okay yung screen nakikita. Type yes lang. Kung Yes. okay. Okay, good. Alright, so ito yung Facebook Ads Calculator para hindi kayo masunugan sa ads. Sino dito ang gustong magpa-compute ng kanilang customer acquisition cost? Okay, meron ba ditong financial advisor? Meron ba? Real estate? Local business? MLM? Pwede kayo magpa-compute sa akin. Compute natin lahat yung mga industry ninyo. Okay? Meron? Wala? Tapusin na natin. Joke lang. Meron? Any brave soul? Huwag po kayo mahiya. Binayaran nyo po to. No? Kasama po to sa binayaran nyo. Kaya, huwag kayo mahiya magtanong. Meron? Wala pala. O sige guys, thank you so much. Wala ba? Type lang kayo doon sa, hindi ba kayo makapag-unmute? Teka. Pwede lakihin yung font, sir. Sige, okay lang, Sir Conrado. Ano? Ay, teka. Stop sharing ko muna. Wait lang 150. Oo nga na, medyo maliit nga pala talaga. Next time ganun na gagawin ko. Medyo malaki na. Okay. Eto, okay na ba tong guys? Yung font, medyo kita na? Okay. Okay. Walang gustong magpa-compute? Wala talaga? Sabihin nyo lang kung anong industry kayo, tapos real estate. Si Sir Gerard. Okay, good. Real estate si Sir Gerard. Lagay natin dito, real estate. Okay, Sir Gerard, assuming lang na meron tayong 10,000 budget na ilalabas. Okay, na ibig sabihin, alam mo na sa sarili mo na willing ka mag-spend for the whole month of, let's say, March 1 to March 31 ng 10,000 para sa ads. Okay? Now, tanungin kita, Sir Gerard, kapag assuming lang, nakabenta ako, nakabenta ka, halimbawa, nabentahan mo ako ng property, magkano ang commission mo doon sa property na yon? Yung average commission, 500,000? 500 plus, tama ba yan? 500, yes, okay. Sana all talaga, mapapasana all ka na lang. Alright, so kapag ka ganun, ang iyong commission is 500,000, ang ilalagay mo dito sa AOV is 500, 1, 2, 3, 500,000. Okay? Yun ang una mong ilalagay kasi determine natin kung magkano ba yung average order value nung ating binibenta, magkano ba yung kikitain nating revenue kapag nakabenta tayo ng isang unit. Okay? Now, ang next na gagawin mo is magte-test ka ng iyong campaigns at titingnan mo kung magkano yung cost per 1,000 impressions nung sa ads manager po ninyo. Okay? So assuming lang na March 1, nag-test ka ng campaign mo. Okay? And then up until March 31, nakita mo yung average cost per 1,000 impression is around 250 pesos. Then ang ilalagay mong CPM doon sa Facebook Ads Calculator na to is 250 pesos. Okay? Now, 'di ba napag-usapan natin doon sa kahapon
Facebook Ads Metrics na ang unang chino-charge sa'yo ni Facebook is cost per 1,000 impressions. Tama? Kaya 250 tapos i-calculate mo yan dito sa 1,000 impressions, maaaring makapag-generate ka ng 40,000 impressions sa 10,000 total na 10,000 mo na budget for the whole month. May automatic computation na po iyan. B1 divided by B4 times C4. Ito na po yung formula sa column E. Okay, lagyan na natin nga to ng kulay. Yung formula na to kasi kapag meron kayong kopya nito, bibigyan ko kayo ng kopya doon sa dashboard ninyo. Ang problema kasi dito pag dinownload niyo itong CSV file, comma separated values, CSV file, mawawala po yung auto-compute nito. Okay, kaya nga po nilagay ko yung formula dito sa column E para kapag na-download niyo yung template, meron kayong calculator ng formula using this itong formula na to sa column E. Okay, again, going back doon sa demo ko, 250 pesos na cost per 1,000 impressions, makakapag-generate ka ng 40,000 impressions. Now, assuming kung ang ad quality mo is between 1 to 2%, bigyan na lang natin ang average na 1%. Kasi di ba sabi natin, ang click-through rate mo dapat at least 1% pataas. Okay. Kung may website ka, makakapag-generate ka ng 400 link clicks kapag ang click-through rate mo is 1%. Okay? Kapag wala ka namang website, depende po yan sa magiging anong tawag dito? Depende sa magiging leads na papasok. And then, assuming lang na meron tayong pumasok na 150 leads doon sa 40,000 impressions natin na wala tayong ginagamit na website, meaning messaging campaign ang ginagamit mo. Okay, 150 leads ang pumasok out of 40,000 impressions, meaning ang cost per lead mo ay lumalaro ng 10,000 pesos divided by 150 leads na pumasok, 66.66 ang CPL mo. Okay? Sabihin natin 66 na lang pesos. Okay? Yan, lagay natin dyan. Ngayon, out of 150 leads, yung sinasabi kong leads, ito yung nakausap mo, nag-inquire sa messenger. Yung nag-message sa'yo na tao. Out of 150 leads, pagpalagay na natin na ang conversion rate mo is 1%. Kasi dapat ang conversion rate mo is between 1 to 2%, makakapag-generate ka ng 150 leads times 1% na conversion rate, lumalabas na 1 or 2 tao ang mabebentahan mo. Okay, so ilagay natin dito, sagad na natin sa 2 kasi alanganin niyo yung 1.5 eh. Okay, ilagay na natin sa 2. Kahit isa lang. Kasi laki ng AOV mo eh. Okay? Isang tao na bentahan mo, naging sales mo. Ngayon naman, kung meron kang website, sa 400 link clicks na na-generate mo, kung may 1% conversion rate ka, malamang sa malamang, ang ma-generate mo is 4 na katao. Okay? Based dun sa 1% na conversion rate. Now, pag binaba mo, umpisa natin dun sa website, kung meron kang 4 na nabenta na unit, okay, ibababa mo lang dito yung 4 na nabenta mo, 4. And then, kung may average order value ka na 500,000, automatically, magkukompute siya, 2 million po ang total revenue mo based doon sa 1 month spend mo na 10,000. Ngayon, kukumpitin mo yung total revenue, divide it by total ad spend, saka mo makukompute yung ROAS mo or yung return on ad spend mo na 200x. Okay? Magpa-Starbucks ka naman nito, sir, no? 2 million. Ano, yung ibig sabihin kung nakapag-generate ka ng 4 na sales kung may website, may 2 million revenue ka. 200x. Ibig sabihin 200 beses bumalik sa iyo yung 10,000 mo. Okay? Now, tatanungin mo dito, dun sa messaging campaign naman, isa ang nabenta mo, kunyari, o di papalitan mo lang tong isa. Okay? Then, 500,000 ang revenue mo. Naglabas ka ng 10,000, bumalik sa iyo is 500,000. May return on ad spend ka na 50x. Okay. Now, tanong,
Coach, magkano ba ang ideal cost per lead ko kung nagme-messaging campaign ako at meron tayong equation na ganito? Obviously, ang ideal cost per lead mo is 66 pesos. Anything beyond 66 pesos is mahal na para sa'yo. Nakuha? Kaya mo ma-identify yung 66 pesos na yon na cost per lead na kapag tinignan mo sa Ads Manager result mo, sa reporting column mo, more than 66 pesos is mahal na. Below 66 pesos is okay pa. If ang equation nun is every time na magsalabas ka ng 10,000, may papasok na isang benta. Okay? Now, magkano ang magiging customer acquisition cost mo? Ang customer acquisition cost mo is 10,000 pesos. Meaning, for every 10,000 pesos na nilalabas mo, meron kang makukuha na isang sale meron kang makukuha isang client na bibili sa'yo na makakapagbigay sa'yo ng average order value or total commission na 500,000 pesos. Na-gets po, Sir Gerard, lahat po ng nasa real estate dito. Ito po yung analysis po ninyo ng pagko-compute po sa yung cost per lead po ninyo, yung cost per action, number of leads, ito po. Ito po yung nakasulat dito para hindi kayo malito. Okay? And then meron akong note dito, please download this sheet and use the formula in column E. Nakuha po? Okay. 100%, 1% ng 1% ng 40,000. Ano ba 'yan, sir? Sorry, hindi ko masundan. Pwede ka mag-unmute, Sir Gerard. Mali pala, sir. Sorry. Kayo mali, sir, o ako? Please let me know. Paano daw nakuha yung 150? Okay. Paano nakuha yung 150? Yun yung hypothetical number of leads na pumasok. Meaning hypothetical number, kasi sa messaging hindi natin mako-quantify yung yung number of link clicks dahil yung CTR, click-through rate, applicable ito sa may landing page. Okay? Kasi kapag sa 40,000 impressions at meron kang click-through rate na 1% pataas, possible nun makapag-generate ka ng at least 400 link clicks. Okay? And then, kung meron kang 1% na conversion rate, ito ang ma-generate mo 4 na sales. Ngayon naman, yung 150 leads na yon, pineg lang natin doon sa 10,000 na advertising spend mo. Okay? Yung 400 pala ang 1% ng 40,000. Sorry, hindi ko na-gets. 1% ng impression. Okay, ganito po kasi kumputin yung impression, sir, yung CPM. Amount spent divided by total number of impressions times 1,000. Okay, para hindi ka malito, ito lang susundan mo. Okay, ito yung Yes, go ahead po. Hindi sir, sinasagot ko lang yung tanong sana ni Sir Forrest. Go Mali ahead, yung nasagot ko. Ayun, kaya ina-explain ko lang. Mali yung nasagot kong mali lang yung nasagot kong kung saan nakuha yung 150. Ang sinagot ko kasi 1% ng 40,000. So, ayun, binabawi ko lang yung sinabi ko. Okay. Sige, go ahead, sir. Walang problema. Advantage po ba talaga if may landing page or may website? Yes po, Sir Reb Edward. Kasi po, mapifilter mo doon yung mga how di Carabao. Kasi madalas po, ang mga nagme-message, sa messaging campaign, madalas doon mga mga tire kickers kung tawagin. Okay? So, ibig sabihin ng tire kickers, kung halimbawa nagbebenta ka ng kotse, tapos nag-meet up kayo kunyari, tapos tinanong sa'yo, magkano tong kotse mo? Magkano mo binibenta? Sabihin mo yung presyo, tapos sisipa-sipain yung gulong, tapos okay, sige po, tapos alis na siya. Yung mga ganung tao ba na ganung leads na makakausap mo, yun po yung medyo mai-eliminate po kapag may landing page ka. Okay? Yun, sana malinaw dun sa real estate. And then sunod natin si Forex Trader Mads. Coach, paano po nakuha yung 150? Excuse me.
Ito yung tanong kanina. So, yung 150 leads kasi, messaging campaign to. Okay, messaging campaign. Itong 400 na link clicks is based po doon sa, anong tawag dito? Sa website, kung meron kang landing page or website. Yung 150 leads, pineg lang po natin to. Okay? Kasi hindi mo pwedeng i-equate yung 1% na click-through rate kapag messaging campaign ka. Maaaring magkaroon ka ng discrepancy dahil yung number of clicks mo doon sa dashboard, it doesn't necessarily mean na 150 leads yun. Maaari kasing nag-click lang sila doon sa send message na button mo, tapos hindi na sila nagtuloy ng chat flow. Ibig sabihin, hindi na sila nag-provide ng email address, hindi na sila nag-provide ng contact number, so hindi mo siya makukonsider as leads. Okay, maliwanag po tayo doon, Sir Forex Trader Mads. So, and then especially po doon sa anong tawag dito, doon sa mga real estate agents. Okay? So, sino pa gusto mo pa-compute? Sir Aldrin. Sir, how about po sa akin? Kasi yung business ko is from TikTok shop po. Doon sila mag-check out and gusto ko magkaroon ng landing page. Paano ko po matatrack yung order from TikTok if dumaan sila sa landing page? Matatrack mo po yung order mo, Sir Aldrin, doon mismo sa back-end ng landing page. Okay? Huwag ka lang mag-affiliate. Kung affiliate marketer ka, hindi mo yun matatrack. Kasi ang makakapag-track nun, yung mismong seller. Okay? Pero kung ikaw yung nag-send ng ikaw yung gumawa ng landing page, makikita mo yung information ng customer mo sa back-end. Okay? So, ganun po yun. Yung anong tawag dito, yung pag gumamit ka ng landing page. Sana nasagot yung tanong mo, Sir Aldrin. Okay? Sino pa gusto mo pa-compute? Sir Frederick, yata, magpapa-compute. Ato si Sir John Sagun. Ako po, sir, pa-compute. Nag-traffic po ng ads and may A/B test po ng nakaraan ngayon. Okay, ano pong industry mo, Sir John? Anong industry mo, Sir John? Online casino. Medyo madugo to Teka lang. So, ibig sabihin, kung online casino, paano ka nagkakaroon ng revenue? Magkano ang average revenue mo? Let's say, for example, na-convert mo ako ngayon as a customer ng online casino mo, sir. Magkano ba ang tingin, yung value ko as a customer, magkano yung tingin mong value ko sa'yo? Assuming lang na nag-convert ako as customer. Bigyan mo ako, sir, ng value. Kasi yun ang ilalagay natin sa average order value. Continuous po kasi sila, sir, as long as nagdi-deposit. Meron siyang client retention. Tinatawag, parang subscription-based. Oo. Pag subscription-based, medyo, anong tawag dito? Kailangan mong computin dito yung lifetime value ng customer. No? Pero kung one-time payment yon, bigyan mo ako ng value ko ngayon as one-time payee. Halimbawa, nag-join ako, magkano ang value ko ngayon? Sir John. Wala? Let's say 5K, sir. Okay. Yun ang ilalagay mo ditong average order value, 5,000. Okay? Definitely, kung naglabas ka ng 10,000, nasa online casino ka ang iyong industry, pagpalagay na lang natin na parehas kayo ng CPM nung sa real estate, 250 pesos. Ganun pa rin. 40,000 naman i-generate mong impressions. Kung may website ka, anong tawag dito, merong kang 1% na click-through rate, makapag-generate ka ng 400 link clicks. Sa messaging naman, hindi ito accurate na number talaga, pero I'm just giving you the ballpark figure ng messages campaign kasi eventually makikita mo to doon sa dashboard mo. Ilan ba talaga yung naging leads mo? Okay, yun ang itatara mo dito, yun ang ilalagay mo dito. And then, same computation. Kung may website ka,
400 link clicks, then apat yon. Ilalagay mo dito yung 4 na sales. Okay, and then ang magiging revenue mo noon is 20,000. Return on ad spend mo is 2x. Okay? Tingnan nyo guys ha, pagmasdan yung mabuti yung gagawin ko ngayon. Let's say guys, nagbebenta ka ng produkto na tig 350 pesos lang, no, na produkto. Tingnan nyo guys kung paano nagbago yung by just changing the average order value to 350 pesos. Ayan o. Nag-positive ba ako sa ROAS? Negative pa ako, di ba? So, ibig sabihin pala, kapag nagbebenta ka ng mga putyo-putyo na products, 350, mga tigwa 150, 500 pesos, dapat pala, ang maging conversion rate ko ay mas mataas sa 1%. Pag pinilitan ko to ng, let's say, 5%, tingnan nyo mangyayari sa ROAS ko. 20 na yung sales ko, di ba? Ayan, 20 sales. Ayun, nagkaroon ako ng ROAS na 1x. What if tinaasan ko pa yung click-through rate ko? Naging 3%. Okay? Naging 60 yung aking number of sales kung may conversion rate ako na 5%. And eventually, kapag na-hit ko yon yung other metrics na yon, makukuha ko yung ROAS na 2x. Okay? Kaya nga guys, kung nasa e-commerce kayo, ibig sabihin, nagbebenta kayo ng produkto, huwag kayong magbebenta ng produkto na between 100 pesos to 500 pesos. Okay, magbebenta lang kayo ng between 100 to 500 pesos kung subscription-based business kayo. Okay? Kapag nasa e-commerce kayo at may product kayong binibenta, dapat ang average order value niyo is nasa 1,000 to 1,500. Para ang ROAS nyo automatically tataas agad. Kahit na ang average conversion rate nyo is 1%, tapos ang click-through rate nyo is 1%. Okay, 4. Ayan, may ROAS ka pa rin na 1x. Okay? So, ganun lang siya computing, guys. Ngayon, sana nasagot ko yung tanong mo, Sir John Sagun sa online casino. So, doon magmamatter yon kung continuous nagpe-pay out yung customer na meron kang average order value na 5,000, kung continuous yun, makukompute mo ang lifetime value ng customer na yun. Kung 12 months nang continuous siyang lalaro ng online casino. So, yung 5,000 mo na yon, times mo yon sa 12 months, o di yan yung ano mo, yun yung kita mo dun sa isang customer na yon for 12 months na continuous siyang yung gumagamit ng online casino app ninyo. Okay? Ganun po siya computed. Sana nasagot ko. Renzo Sumabat. Sir, pwede po pa sample if ina-apply yung 100 pesos per day for 1 month? Food and beverage po pala ako, sir. May landing page po kami and also looking for leads for sana for franchise. Yung 100 pesos per day po is nandun po sa 100 pesos Facebook ad strategy na online course. But yung calculator na ginagamit natin na tong ngayon is nandoon po sa loob ng course. Okay? Anong tawag dito? Kung halimbawa, meron kang same thing pa rin sa'yo, nasaan ka? Food and beverage. Tapos, ano ang target audience mo, Sir Renzo? Yung mga B2C ba yan or B2B? Sir Renzo, saan nyo ba pinopromote yung product nyo sa yung landing page nyo yan? Naghahanap ba kayo ng magre-resell ng products nyo? Paano po ba? Food and beverage pala ako, sir, may landing page. Pwede kang mag-unmute. Looking for reseller. Okay, let's say assuming lang na looking for reseller ka. Ngayon, let's say na-convert mo ako as reseller. Magkano ang initial na average order value ko sa'yo? Ora mismo, let's say nag-convert ako. Magkano ang average order value ko sa'yo? Coach, may course din ba kayo how to create landing page? Yes, kasama po yung sa 100 pesos Facebook ad strategy. Okay,
10K po yata, sir, or 5K. O, pagpalagay na natin ng 5K, ganun pa rin. Ano, palitan lang natin to, FNB. FNB, ibig sabihin, labas ka ng 10,000 sa loob ng isang buwan, ganun pa rin ang computation nun. Okay? Kung magaling kayong mag-convert, tataas ang conversion rate ninyo. Lalo kung nasa real estate industry kayo, guys. Ibig sabihin, magmamatter yung kung gaano kayo kagaling makipag-usap. Kaya huwag kayong guys, huwag kayong mag-rely dun sa chatbot lang ninyo. Kailangan tinatawagan yung oras na makuha ninyo yung mobile number at yung cellphone number. Tawagan ninyo in order for you to introduce yourself as an agent dun sa company na nare-represent po ninyo. Okay, selling skills po. Tama po si Sir Frederick. Selling skills po yon. No, kaya yung conversion rate niyo magmamatter po yung kung gaano kayo kabuladas magsalita at ma-convert yung customer po niyo. Imaginein mo lang. Balik natin sa real estate. No, imaginein mo real estate. Sabihin na natin na nagkandoloko-loko na yung campaign mo. Okay, nagkandoloko-loko na, tumaas na yung cost per 1,000 impressions mo, umabot na ng 1,500 ang cost per 1,000 impressions. Tapos yung CTR mo naging 6.65 na lang. Nagkandoloko-loko na yung campaign mo. Ano tawag dito? Ayun na, naging 0.65 na lang yung click-through rate mo. Tapos, ang galing mong makipag-sales talk. No? Umabot ka ng 5% na conversion rate. Sabihin natin mga 10% conversion rate na lang. Okay? Meaning, 43 lang talaga yung, sabihin natin bumaba din yung leads mo, number of leads. 20 na lang, sabihin natin, 30 na lang yung leads na pumasok, no, as a real estate agent. Tapos ang naging cost per lead mo, 10,000 divided by 13 na leads ang pumasok, o di naging 333 na lang, naging 333 ang cost per lead mo ngayon. Imaginein mo, nagkandaloko-loko na lahat ng campaign mo, pero dahil magaling kang mambuladas, may na-close ka pa rin 4. No? Kung meron kang landing page. At malamang sa malamang, meron kang close na isa. O yun o. Meron ka pa rin positive na revenue. Kahit na sabihin mo na ang iyong, anong tawag dito? 500,000 to eh. Diba? Ayan o. So meron ka pa rin positive na revenue kahit na mababa na yung click-through rate mo, mataas na yung CPM mo, magaling ka mag-convert ng tao, maaapektuhan ang conversion rate mo. Kaya tataas pa rin ang revenue mo at ang ROAS mo. Ganun po siya. Correct po si Sir Frederick. Okay, 50% prospecting, 50% skills. Ayun, tama po yung sinasabi ni Sir Frederick. Nasaan ka bang industry, Sir Frederick? Mukhang magaling ka mag-sales talk ah. Ayun. Anong course po yung sa landing page? Sa 100 pesos Facebook Ads Strategy, meron po yun. Kapag nag-upgrade ka din sa Digital Scientist course, kasama rin po yan. Okay? So, meron pa bang iba? Meron pa bang iba na magpapakompute? Eto guys, pansinin nyo matutunan nyo lang itong computein kahit na hindi na kayo tumingin sa Ads Manager. Alam nyo lang yung click-through rate nyo. No? Kung madidetermine nyo yung click-through rate nyo at makita nyo na above average lahat ng ads ninyo, yun yung tapos quality pa yung leads na pumapasok, yun yung magiging determining factor para po maging successful po yung campaigns ninyo. Okay? Kung meron man dito na mga nagsasabi na coach, puro basura yung nakukuha ko na leads, puro Jejemon, puro how di Carabao lang po. Then may problema po sa ads ninyo, may problema sa chat flow mo, may problema rin po sa quality ng ads nyo, yung offer na pati yung targeting po ninyo, may problema yung part na yan. Okay? So Sir John De Dios, franchising po sir. Okay. Sige, palitan natin to, franchising. Okay, mukhang B2B to. Tama ba, B2B? Ngayon, assuming lang, Sir John, na na-convert mo ko ngayong gabi as franchisee, magkano ang average order value ko sa'yo? Sir John? 275,000 pesos. O, ayan. 275,000 pesos.
Wala pong pinagkaiba yon doon sa real estate, franchising, whatever, local business. Ganun pa rin po. Titingnan mo kung magkano yung binabayad mo kay Facebook na cost per 1,000 impressions. 250 pagpalagay natin kasi nakikita ko dito sa Pilipinas, ang average na cost per 1,000 impressions dito is between 200 to 250 pesos across all industries. Kapag nag-cost per 1,000 impressions ka ng 100 pesos pababa, maganda na po yon. Especially kung nag-run ka ng campaign na lead generation campaigns using landing page or website, maganda na po yung 100 pesos na cost per 1,000 impressions. Pagpalagay natin na nasa average ka, 250 pesos na cost per 1,000 impressions. Ganun pa rin. 40,000 impressions ang ma-generate mo sa 10,000. Total number of link clicks mo, 400 kung meron kang landing page. Messaging campaign, depende po ito doon sa number of leads talaga na pumasok. Pagpalagay na natin na 100 leads na lang. Di ang magiging cost per lead mo is 10,000 divided by 100 leads na pumasok. Sorry. Di 100 pesos ang cost per lead mo. Okay? CPL mo is 100 pesos. Now, meron kang conversion rate na pagpalagay natin na 1% na lang. Sige, tabi na 2%. Meron kang, ibig sabihin, kung nako-convert mo yung 100 leads na nag-message sa'yo, tapos conversion rate mo is 2%, malamang sa malamang doon, 8 ang magko-convert. Kung meron ka namang conversion rate sa website mo or landing page mo na 2%, baliktad. Kung meron kang 2% na conversion rate sa landing page mo, meron kang 8 na mako-convert. Kung meron ka namang messaging campaign, 100 leads na pumasok, tapos meron kang ma-convert doon kahit isa, pag binagsak mo dito yan, ganun pa rin, 275,000 na revenue versus doon sa 10,000 nilabas mo na ad spend. Ngayon, tatanungin mo ko, Coach, magkano ba ang ideal cost per lead ko? Dapat. Di 100 pesos. Anything beyond 100 pesos na cost per lead is mahal na para sa'yo. Kasi alam mo, na kapag naglabas ka ng 10,000, automatically, kung meron kang conversion rate na 2%, 8 agad yon kapag may landing page ka. Tapos kung makakapag-convert ka rin ng isa, automatically meron kang 275. Kung 8 yung nilagay mo dito, magkano kaya yon? Ayan, 2.2 million. Kung nalilito kayo guys kung paano kinukompute yung bawat metrics, andito na po sa baba. Okay? Ibig sabihin nun, yung customer acquisition cost mo, cost of sales and marketing divided by number of customers acquired. Ganun po siya computin. Yung iyong CAC. Okay? Yung cost per action mo naman, number of true plays, etc. Pero kung number of leads ang kukumpitin mo, ibig sabihin po, ang cost per acquisition, cost per action mo is 100 pesos cost per lead. Okay? Sana malinaw doon. Okay? Hi Sir Karen, late lang ako. Saan po pwede i-download yung CVS na yan? Thank you. Nandoon po sa inyong anong tawag dito? Sa day 5, pag pumunta kayo ng day 5 sa 5-day Facebook Ads Challenge, click nyo lang yung online courses. Punta po kayo dito sa 5-day Facebook Ads Challenge. Click nyo tong drop down. Sometimes it takes 2 to 3 seconds bago mo maklik yung drop down, so be patient. And then the ultimate Facebook Ads Calculator. Batch 8 po kayo ngayon. So makikita nyo batch 8 dito. And then makikita kung naka-desktop kayo, I'm not sure kung bakit hindi dito nakalabas yung text. But itong blue button na to, click nyo lang yan. Mapupunta kayo dun sa Facebook Ads Calculator. Pwede nyo tong i-download file. And then CSV file. Make sure guys na kapag na-download nyo na CSV, gamitin nyo yung formula niya na nasa column E. Okay? So sana nasagot ko yung tanong mo, Sir Frederick. Okay? Sa e-com, ayan si Ma'am Lucky Sheila. Sa e-com, wala kasi ako kanina na pa-dedes lang po ng baby ko. Okay, magkano ang average order value mo, Ma'am Lucky Sheila, sa binibenta mong produkto? Okay? Magkano ang average order value mo? Lipat natin dito. How to quantify CVR, yung conversion rate?
Anong tawag dito? Teka lang, sundan ko lang 'tong si Ma'am Sheila, sir, balikan kita, sir, Sir Mads. 99 per item po. Okay. So, ang ilalagay mo sa AOV mo is 99 pesos or sabihin mo ng 1,000. 1,000 pesos. Okay? Kapag nag-calculate ka, naglabas ka ng 10,000, tapos nasa e-commerce business. Okay? Check mo din, again, yung una mong titingnan, magkano yung charge sa'yo ni Facebook na CPM, ganun pa rin. 40,000 impressions pa rin kung 250 pesos ang average CPM mo. And then, kung may click-through rate ka na, sabihin natin 2% na lang, mayroon kang 800 na link clicks. Okay, pagpalagay mo ng may Shopify store ka, di makakapag-generate ka ng 800 na link clicks sa click-through rate na 2%. Tapos may conversion rate ka rin na 2%, di total sales mo nun 16. Tama? Ayan, 800 times 2% na click-through rate, na conversion rate, 16 na sales. So, ilalagay mo dito, 16 na sales. Di nagkaroon ka ng revenue na 16,000 pesos. May ROAS ka na 2x. Okay? Now, pagpalagay natin ng Ma'am Lucky Sheila na ang baba nung average order value mo, pumalo ka lang ng, let's say, 600 pesos, maapektuhan yung revenue mo. Okay? Magwa 1x ka lang. Okay? So, dapat na iintindihin mo dyan, Ma'am Sheila, kung ang price points mo is 1,000 pesos, dapat ang CPM mo bumaba sa 100 pesos. Dapat ang click-through rate mo at least nasa 3% man lang. Ang conversion rate mo nasa 3%. May 90 sales ka. So, 90 sales. So, magkakaroon ka ng revenue na 90x. Magkakaroon ka ng revenue na 90,000. And then, magkakaroon ka ng return on ad spend na 9x. Anong ROAS po ang goods, coach? Ma'am Sheila, kung nasa e-com ka, i-consider mo yung mga OPEX mo, yung overhead expense mo kasi may RTS ka pa dyan. Meron ka pang staff na nagre-reply siguro sa mga pages mo. Anong ROAS ang goods? Most likely mga 3x. Okay? 3x po ang ideal ROAS pag nasa e-com ka. 3x pataas. Kung 9x, kung depend yung computation po na to, 9x, di maganda na yon. Kasi nga, napataas mo yung conversion rate mo at napataas mo yung click-through rate mo. Okay? Sir Conrado, after this 5-day training, we can use our dashboard lifetime. Yes. Okay, pwede nyo balik-balikan tong training na to. Recorded naman po siya. Okay? Ma'am Sheila, medyo komplikado lang sa'yo. Madaling computing sa mga real estate agents, sa mga financial advisors, sa car sales agent, local businesses na nagge-generate ng leads to sale. Madali pong computin. Pero yung sa iyo, Ma'am Sheila, medyo madugo ng konti yan kasi meron kang overhead expense na kailangan mo i-consider kasi may RTS ka, meron kang nagre-reply sa mga messages mo, yung ano mo pa, yung anong tawag doon? Yung mga packaging mo pa. Anong tawag doon? Yung bubble wrap mo. I-consider mo yon, yung box mo, i-consider mo yon. 'Di ba? So, medyo masakit po sa ulo talaga ang e-commerce. Kaya po, ang sinasuggest ko, pag mag-i-e-com kayo, dapat ang product mo is 1,000 to 1,500 pataas. Kung 3,000 yan, mas okay. Okay? Para hindi ka naghahabol dito sa conversion rate mo at hindi ka rin naghahabol dito sa CTR mo. Kasi automatically, kapag mataas ang CPM mo, ang cost per 1,000 impressions mo, automatically, ang cost per purchase mo is mataas din. Okay? Lagi kang maghahabol sa cost per purchase nun. Maniwala ka sa akin. Kapag mataas ang CPM mo, tapos ang average order value mo mababa, lagi kang maghahabol sa cost per purchase. Okay? And mahirap po habulin ang cost per purchase. Madaling mag-increase ng average order value dahil hanap ka lang ng product na mataas ang AOV. And then that's it. Kahit na 1% lang ang CVR mo at yung CTR mo, pasok na yun. Kahit na mag-average ka pa ng 250 pesos per 1,000 impressions. Okay? Sir, tama no, pag nag-enroll ng senior specialist na 2,500 tapos someday gusto mag-upgrade, madadagdag na lang ng 8,000, sir, no? Yes, to 10,499 kasi yung yung digital scientist.
Ngayon, kung mag-enroll ka sa senior specialist na 2499, yes, magiging 8,000 na lang po ang babayaran ninyo sa pag nag-upgrade kayo kasi ililess po natin yung 2499 na binayaran ninyo. Ganun din po sa let's say for example, nag-enroll kayo sa 100 pesos Facebook ad strategy kasi ang price noon 3499. Ngayon, let's say sooner or later nag-upgrade kayo sa digital scientist. So 10,499 minus 3,499, ito na lang po babayaran nyo, 7,000. Okay? Tama po coach, mas pag may LP ka, mas madaling ma-eliminate yung low hanging fruit, yung hindi naman ma-eliminate yung low hanging fruits, mas madaling makakuha ng quality na leads or quality na users. Coach, yung 10,499 kasali po ba yung one-on-one coaching? Hindi po. Ang one-on-one coaching po is 15,499 po. Ang one-on-one coaching, Ma'am Sheila. Okay, sir, pag e-com then product is below 500, kailangan talaga sobrang solid ng, yes, Sir Aldrin. Solid talaga ng creatives, ad copy, and yung offer sa mga customer para di mahirapan maghabol sa cost per purchase. Correct. Nadali mo, Sir Aldrin. 100% na bullseye mo yung sinasabi ko. Kasi lagi, eto maniwala kayo guys, lagi kayong maghahabol sa cost per purchase na bumaba ng bumaba. Pataasan mo lang yung AOV mo, tapos yung problema mo eh. No? Hanap ka ng product na mataas ang value, ang average order value, net income mo. No, na meron kang net income agad na 1,000 pesos, shoot yun. No? Coach, what if mababa lang ang ad budget ko like 5,000? Ayun, yung 5,000 mo, Sir Rick, pasok na po yun for 1 month testing. Kaya po yun yung binibigay ko na strategy sa 100 pesos Facebook ad strategy. 5,000 lang ang nire-require ko doon na budget. Kasi yung 3,000 mapupunta sa TOF campaign mo, yung 2,000 mapupunta sa MOF campaign mo. Pasok na po yung 5,000 na budget mo for the whole month. For 1 month testing. Okay? Coach, is it okay to pause or cancel your ad after a few days even if you set it for a month? To pause or cancel your ad after a few days even if you set it for a month. Pwede naman. Yun nga lang, magre-reset lang po yun pag in-enable nyo ulit. Okay? Parang may nakalimutan ako ditong sagutin. Ano yun? Ito how to quantify the conversion rate. Okay. So, maka-quantify mo ang conversion rate mo is kung kung ilan yung nag-convert sa'yo, Sir Forex Trader Mads, kung ilan yung bumili sa'yo, divide it by the number of inquiry. Okay, dun kung gumagamit ka ng messaging campaign. Let's say for example, meron nag-convert sa'yo ng 5. Tapos ang nag-inquire sa'yo ay 150 na lang. Let's say 150. Sabihin natin 10. Divide it by 10 yung nagbumili sa'yo, divide it by, let's say, mayroon kang 115 na leads times 100. Yan, 6% yung conversion, yung CVR mo. Okay? Yun po yung magiging computation mo. Pagka kukumpitin mo yung conversion rate mo. Tama ba yung computation ko? Pagka meron ka namang website, ang conversion rate mo, ito ang computation, B12 times D8. So, tama. So, kung 3,000 yung link clicks mo, may 3% ka na conversion rate. So, meron kang 90 na mako-convert. So, yun. Okay? Sabihin natin 1% na lang to. Yan, may 30 ka na mako-convert or magiging sales. Okay? Questions pa. Teka. Questions. Pasok sa banga. Nakikita ba sa CVR, sa Ads Manager, Coach? Yung CVR kasi, Forex Trader Mads, lalabas yon kapag e-commerce business ka. No? Alam ko, teka lang, pakitaan ko kayo ng CVR kapag e-com ka. Wait lang. Wait lang guys .
Tingnan ko dun sa isang client ko, may CVR dun eh. Lalabas yung CVR mo pag e-com ka, lalo kung may Shopify store ka. Pero pagka messaging campaign ka, kukumputin mo siya kung paano natin kinocompute manually ngayon. Okay? Teka lang hanapin ko lang tong isang client. Last month. CVR. Hindi kasi yan lalabas pag messaging campaign ka eh. Ito. Share screen ako guys ha. Ito. Pag e-commerce ka, kung may Shopify store ka, lalabas yun dito sa reporting column mo. Click mo tong plus sign, add other columns, tapos CVR. Okay, yung AOV nga lalabas din eh. AOV, ayan, may AOV ka din lalabas dito. Pero pag messaging campaign ka, ang gagamitin mong computation, itong ginagawa natin. May manual mo siya. Hindi mo siya makikita dito. At again guys, huwag kayong mag-rely ng 100% dito sa Ads Manager. Bulok ang ni Facebook, ang reporting ni Facebook. Minsan nag-under-reporting, minsan nag-over-reporting. No, kaya ako sinabing bulok. Basura yung kanilang yung kanilang data pagdating sa reporting. Kaya nga meron kaming ginagamit na reporting third party na reporting app na tinatawag naming yung tinatawag na Hyros. Ito makikita nyo, merong last click, scientific, first click. Ito medyo advanced na to guys. So madugo na to. Kung gusto niyo dumugo lalo yung utak ninyo, ito, pag-aralan natin to guys. So yun lang masasabi ko. Ayun, sana nasagot ko yung tanong mo, Forex Trader Mads. Okay? Lucky Sheila, Coach, yung 10499 kasama na doon yung FB Ad Specialist po. Ano po ang difference ng 10499 sa 15K? Yung 10499 is group coaching po yon. Okay? Group coaching, tapos kasama ka sa bi-monthly coaching sessions. Kapag yung 15,499, one-on-one po yun, tayong dalawa. Okay, after ng 5-day intensive training po natin, at least 1 hour per day, kung nag-avail ka ng 15,499, pasok ka pa rin po dun sa group coaching and you'll get all my courses na rin. Okay, regardless kung mag 10,499 ka or 15,499, you'll get all my courses and lifetime access po yung courses na yon. And then lifetime membership na po yon. Okay? Wag niyo na guys antayin na magpa-subscription based ako. By June kasi magpapa-subscription based ako. Nagbayad na kayo ng 10,499, meron pa kayong monthly na 500 pesos. So guys, wag niyo na antayin yon na mag-switch yung promo ko ng June. Kaya meron pa naman kayong a few months left na pwede nyong anuhin. Okay? Coach, ano pala website? Sige, go ahead. Go ahead, sir. Hi, Coach. I'm Frederick. So, medyo di ko na sundan. Pero at least nakakuha ako ng idea to add. Medyo maingay ba, Coach? Kasi Okay nasa lang, mall okay lang. ako. Okay lang. So, Okay lang. okay. Ano nga yung tanong ko? Yung kanina dun sa slide ay sa CVS ba yun? CVR. Kasi CVR, meron kasi akong may ginagawa ko para i-monitor kung magkano ba kinikita ko sa mga ginagastos kong ads. Like kasama na doon basta kahit anong ads. Then yung computation na yun, nakikita ko siya as parang additional information sa akin para yun naman para to improve yung ads, yung tawag nito, yung ads ko, yung performance ng ads ko. So ang mangyayari is yung ba is per month mo ba siya? Gusto ko lang magkaroon ng idea if per month mo ba siya babantayan, kukumputate. Kasi pag nagpaparun po ako ng ads parang per month parang kinukumit ko yung naniniwala lang ako doon 1 month Kung naniniwala ako kay Facebook for 1 month. Doon ako magde-decide after a month or pag mga third week pag walang nangyayari. So gusto ko lang malaman kung per month ba yung structure nung parang sa yung computation na yan? Oo. Ganito lang siya, sir. Ganito. Kahit i-daily mo yan, alam mo, ganito. Kahit hindi mo tingnan
yung ads manager mo for the whole day. Okay? Meron ka naman may Shopify app ka ba? Meron kang Shopify o Sa real estate kasi ako, sir. So, real estate, okay. oo. So ganito lang 'yon. Kung real estate ka, ma-determine mo lang kung magkano yung cost per lead mo. 'Di ba 'yun ang pag-usapan natin ngayon? Tingnan mo 'to. Nasaan na 'yan? Ito. Ma-determine mo lang yung cost per lead mo. How much, ito yung tanong diyan eh. How much are you willing to spend to acquire a lead? Ito yung dapat tanungin mo sa sarili mo. Magkano ba ang willing akong bayaran for every leads na pumapasok? Pag na-determine mo yon na okay, 100 pesos, goods ako. Anything above 100 pesos, merong problema sa ads ko. Kailangan kong i-optimize. Kailangan ko bumaba ang cost per lead ko ng at least 80 pesos, 70 pesos, and so on. Okay? Dapat ito yung unang question mark mo sa sarili mo. Okay? Now, pag na-determine mo na yan, ang next na question mark mo is ito, yung CAC, Customer Acquisition Cost. Ang tatanungin mo naman doon is how much are you willing to spend to acquire a new customer? Kapag nasagot mo yung tanong na yon, kahit hindi ka na tumingin sa Ads Manager araw-araw or linggo-linggo or buwan-buwan, pag nasagot mo yung dalawang tanong na yan, goods ka dyan. Kasi isipin mo, naglabas ka ng 10,000, may na-acquire kang isang customer na nagkakahalagang 50,000. Sabihin na nating 1% na click-through rate. May sales ka na lang na 10. O di ba? May 50x ROAS ka na kaagad. Kasi na-determine mo kung magkano ba yung cost per lead mo from the get-go. Dahil alam mo sa sarili mo na kapag meron kang mataas na conversion rate, let's say 5% na conversion rate, automatically, meron kang 50 bibili sa'yo ng real estate property. Kung ganun ka talaga kagaling, makipag-usap. Wag naman nating masyado. Yung doon lang tayo sa realistic. O di 1% conversion rate na lang. O, di ba? Doon pa lang, yung CPM mo, syempre, magbabago yan, 250. Doon pa lang, alam mo na agad na ang magiging return on ad spend mo is 20x ROAS agad. Kasi na-determine mo na hindi ako pwedeng magbayad kay Facebook ng cost per lead na more than 100 pesos. Kasi alam ko sa sarili ko, kapag naglabas ako ng 10,000, dapat automatically meron akong 4 or isa man lang na mako-convert. Nakuha niyo yung point ng calculator natin. Hopefully nag-make sense sa iyo, sir. Si Sir Frederick ba 'yung nagtanong kanina? Okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So 'yun. Okay, and Question ako, last question. sige, go ahead. Kasi may gusto kong yung website ko, di ko rin maintindihan kasi mga recently lang, siguro mga June lang ako nag-website din. Nagbayad lang din ako magpagawa ng website. Then, medyo hindi ko siya nagigets doon sa Google na part na. Then, parang hindi ko siya matag. May mga ganun ba kayong sir, courses? Yes. Yung anong website builder ang ginamit mo? WordPress. Yun lang. Yes. Medyo komplikado kasi yung WordPress eh. Ito, tama-tama yung tanong ni Ma'am Lucky Sheila. Coach, ano po yung palang website na itinuturo nyo sa FB Ads? Shopify po ba? Shopify at Funnelfy. Okay, yung sagot dun, Sir Frederick, kung anong website, Funnelfy po yung pinopromote ko na landing page builder at website builder kasi napakasimple niyang gawin. Okay? Ang ginagamit ko kung saan kayo nagbayad nung 499, Funnelfy ko po ginawa yon. Okay? I am not an affiliate of Funnelfy. Guys, disclaimer lang, wala akong kinikita sa Funnelfy. But nagustuhan ko lang yung kanilang builder, yung web builder kasi sobrang straightforward. Kahit na wala kang coding skills, drag and drop lang. Kung marunong ka mag-Canva, ganun lang din ang gagawin mo. Okay?
So, yun po yung ano. May follow-up ba yung Funnelfy? Ito pa yung kagandahan sa Funnelfy kasi nga meron silang Tech Thursday na tinatawag. Every Thursday merong live training session and you can ask anything about Funnelfy dun sa live training na yan. Okay? Yun po yung si Sir Rick. Coach, dyan lang ba kami mag-base sa Formetrics sa kahit anong industry? Yes, Sir Rick. Okay, base lang kayo doon and then alam nyo agad kung magkano yung kikitain nyo per naglalabas kayo ng ano. How to purchase Funnelfy, Coach? Search mo lang funnelfy.io. Okay? May follow-up po yun. Ano yung follow-up, Ma'am Marian? Kung nagfa-follow up po ba siya ng mga customer? Yes po, meron silang automation system kaya lang mag-upgrade ka ng ano ng monthly subscription yata nila na 997 yata kung hindi nagkakamali. So meron kang monthly subscription na 9997, 1997 yata if I'm not mistaken. So yun. Yung 1,997 na yun, one-time payment lang yun sa Funnelfy. Tapos ang bibilin mo na lang yung domain mo, yung domain ko nabili ko lang ng wala pa yatang 500 pesos yung domain ko. Kaya umubos lang ako ng roughly 2,500. Yung Funnelfy, 2,000, 1,997 yun, di sabihin mo 2,000 plus 500 yung domain, di 2,500. Okay? So, follow up po yun ng customer? Hindi. Yes, oo. Meron silang automated system naman. Meron silang automation. Okay. I mean yung 1,997 ba? Meaning na one-time payment? Yung ba yung tanong mo, Ma'am Marian? Ma'am Marian? Yes, yun yung tanong. So 1,997, I believe wala siyang automation. I-clarify ko i-double check ko dun sa ano nila. Kasi yung akin, hindi ko po kasi ginamit yung yung CRM nila. Meron kasi akong third party app na ginamit which is yung Zendit. Yung lahat nung nagpo-purchase sa akin, sa Zendit po pumapasok. Okay, kaya hindi ko po masagot yung tanong nyo doon sa kung may follow-up ba doon sa 1,997 na one-time payment. Pero I'm sure doon sa pag nag-upgrade ka ng second tier, meron yung automation. Okay? Yes po, may follow-up ka? Si Sir Ellie ba yun o si Ma'am Si Ma'am Marian? Coach, question po. Apo, go ahead. Coach, this is with regards to our third day meeting. Yung regarding doon sa labeling your customers, your inquiries. Apa. Possible ba, Coach? Di ba sabi mo dati kapag nilalabelan natin na parang maganda yung parang nag-purchase or good account yung isang Good lead. parang mas binibigyan tayo ng mas marami, ang tawag dyan, parang binibigyan tayo ni Facebook ng mas quality accounts din. Yes. Kasi you are, di ba sinabi ko nga, sabi ni Facebook, I have all the data. Okay? I have all the data. Teach me what to do. O tell me what to do. Kaya ngayon, kaya nga natin minamanual na tinatag natin as good lead or bad lead. Kasi we are telling Facebook that, hey Facebook, this is a shitty leads. Kaya tinatag natin as bad leads. Tapos, mag-give ng signal yung kay Facebook na, okay, puro pala basura to. Then kapag meron kang tinag as good leads, then magiging data points ni Facebook yun para maghanap ng similar people na tinag mo as good leads. Okay, Coach. So, pwede kaya na every inquiry parang i-label natin as good client para parang may effect yun na parang bibigyan tayo ni Facebook ng mas maraming accounts? Parang yes, ganun? Yes. Let's say for example, gumawa ka ng automation, 'di ba, ng chat flow mo. Gumawa ka ng chat flow mo tapos may I know your contact number, hindi nagbigay. Tag mo na agad as bad lead 'yon. Okay, tapos nagtanong ka ng what's your email address, tapos tatanungin magkano ba yung binebenta mong longganisa. Nasa real estate ka. Automatic bad leads 'yon. So, pag tinag mo siyang ganon, yung mga nag-i-inquire na ganun, malalaman ni Facebook na itong mga kasi may tinatawag po tayong automatic advanced matching. No? Yung pasok to doon sa 5-day,
Power 5. Yung Power 5 na tinatawag kasi guys, may tinatawag doon na automatic advanced matching. Papakita ko sa inyo. Okay? Dapat naka-turn on to guys yung automatic advanced matching ninyo sa events manager ninyo kapag mayroon na kayong website. Okay? Pag messaging campaign, okay lang yon. Pero wait lang. Switch lang ako ng ano. Ito guys, oras na nagkaroon kayo ng website or landing page, dapat naka-turn on to. Pagpunta nyo dito sa Events Manager, itong Events Manager, punta kayo dito sa, ito nga, naka-turn on po. Matagal ko nang sinabi ito sa client na i-turn on. Yun. So, hindi siya naka-turn on ngayon. So, problema nila yun. Matagal ko nang sinabi sa kanila yan. So, dapat kung naka-off to, puntahan nyo tong Events Manager, tapos dapat yung Automatic Advanced Matching is naka-turn on. Ano ba yung ginagawa ng Automatic Advanced Matching na yan? Pinost ko muna, hanap ako ng matinong ad account. Teka lang. Switch ko lang dun sa isang ad account. Ito. Okay. So, itong automatic advanced matching, ayan o. Pag pumunta ka dito, dapat naka-turn on to. Kasi pag hindi naka-turn on yan, hindi niya mamamatch yung mga data points na ginamit ng mga users na email, phone number. Di ba naalala nyo guys, nung nag-sign up kayo kay Facebook, naglagay kayo ng email address, naglagay kayo ng phone number, nilagay nyo yung first name ninyo, yung gender ninyo, kung saan country kayo, etc. etc. Minamatch po ni Facebook yan, yung lahat ng data points na yan, sa account po ninyo. Kaya nga mapapansin ninyo, kapag ka nag-submit kayo ng information, your email address, let's say may nakita kayong ad, nilagay ninyo yung contact number ninyo and email address. Naka-match po yon yung automatic automatic website matching. Yung data po ninyo for every website na binivisit po ninyo, naka-stored po yun kay sa container po ni Facebook ng mga data ng activities po ninyo. Now automatically lahat po nung activity ni Juan de la Cruz at ni Teresita de la Cruz, kapag nagpapareho po yung activity ng data ninyong dalawa, ima-match po ni Facebook yon sa similar users based on this automatic website matching. Kasama po yung dun sa Facebook Power 5 na tinuturo ko. Okay? Pinuntahan mo yung website, Facebook Power 5, ayan, nandoon yan. Kung hindi nyo maintindihan yung English niya na version, nandoon po yun sa kasama sa tinuro ko sa Senior Specialist course. Ang sinasabi ni Facebook, i-turn on mo yung automatic advanced matching, i-simplify mo yung account setup mo, tapos gumamit ka ng CBO campaign, and then use automatic placements. Etong dynamic ads, wala akong believe dito. Ilang beses ko nang tinesto. So, yun lang guys. Yun yung overall na ano natin. Okay? Pag mag-run ng ad testing ng TOF at MOF, pwede ba same industry ang targeting? Yes. Pagka nag-run ka ng TOF, Sir Reb, automatically doon sa MOF mo, wag ka nang maglagay ng interest targeting. Dapat broad na yon. Kasi yung tinarget mo sa TOF, automatically matatarget na yun sa MOF. So, ibig sabihin, wag kang maglalagay ng interest sa MOF mo. Okay? MOF pala, sir, na topic. Ito yung yung naiwan natin ng kahapon ba? Sige, punta ako bago natin i-end yung session natin tonight. Kanino nga yung natin kay Sir HBC, no? Tama ba? HBC. Saan yun? Ito, HBC Advertising. Ito, ang gagawin lang dito guys, kung maggagawa ka ng MOF, punta ka lang dito sa tatlong line na to, punta ka ng audiences. Okay?
Tapos, create a custom audience. Nandoon to sa Junior Strategies course, no? Meron kayo nito. Select Facebook page, click next. Tapos, si HBC ba yan? Ano? Health. Health Body Shop. Tapos, 365 days. Health Body Shop. Everyone who engage FB 365. Create ka lang noon, create audience. And then, balik ka dito sa ads manager mo. Let's say itong CTM ads, duplicate mo lang to. And then, gawin mo tong MOF. And then, ilagay mo, imbis na testing, ilagay mo lang stock audience. Pagdating mo dito sa ad set level, ang gagawin mo lang is switch to original audience options mo. And then, hanapin mo dito sa custom audience mo yung ginawa mong audience. Everyone who engage FB, pasok na dun yon. Make sure na naka-uncheck yung advantage custom audience kasi mag-i-expand yan kapag naka-check po yung advantage custom audience. Okay, and then make sure na 18 to 65 lang and advantage placements lang yung nakalagay. And then, that's it. Teka, papalitan mo syempre yung naming convention mo. Kung ano yung nilagay mo doon, copy mo lang to, and then, lagay mo to. Stock audience, publish. Yun. Meron ka ng stock, meron ka ng MOF. Everyone, ganun pa rin. Everyone who engaged with your page, everyone who engaged with your IG page, everyone who visited the website, etc. Okay? Pang top of the mind lang ang purpose ng MOF. Yes, para at least maano sila. Katulad nung nakikita nyo yung ads ko, paulit-ulit nakikita nyo. Pinapaalala ko na andito si Digital Homie. Yan. Ganun po yun. Ibig sabihin, nag-interact ka dun sa ads ko, pinanood mo yung video ko, automatically, pasok ka dun sa MOF ko kasi nga, natag kita as everyone who engaged my Facebook page. Kaya kung nagtataka kayo kung bakit lagi yung araw-araw nakikita yung Facebook, yung ads ko, it's because natag kayo as MOF. Okay? Natag kayo as everyone who engaged with your Facebook page. Okay? Yon guys. May itatanong lang ako sa inyo guys, no? Before tayo mag-end ng ating live training. Eto guys, yung sinisingil ko. Ito yung Upwork profile ko. Ito yung sinisingil ko sa bawat customers na hinahandle ko. I'm charging $50 per hour. Okay? $50 per hour. So, nasa, magkano ba yan ngayon? 56 ba ngayon? 50 times 55 na lang. So, that's 2,750 pesos per hour. So, technically guys, dun sa 5 days training po natin, lumalabas na binabayaran nyo lang ako per day or per hour ng 100 pesos per day. 500 divided by 5 days, lumalabas na 100 pesos per day ang parang professional fee ko sa inyo. Yung 499 ba guys na binayaran nyo, sulit ba for 5 days? Gusto ko lang malaman. Para alam ko kung i-continue ko pa tong kahibangan na to sa mga susunod. Sulit ba yung 499 na binayaran nyo for 5 days? At yung mga lessons po na natutunan ninyo kung naghahanap kayo ng anong tawag dito, ng strategies or ng learnings about Facebook ads. Okay? Yes, okay. Sulit naman pala. Kasi kung hindi sulit, itatapusin ko na to kahibangan ko. Hindi na po ako magpapa 5-day Facebook ads challenge. Okay? Ngayon guys, may tanong ulit ako sa inyo. Okay? So, kung sa 10,499, okay, sa 10,499 na babayaran nyo as one-time payment, okay, tapos every month, meron tayong bi-monthly coaching sessions live katulad nito. Sulit ba yon? No? Yung 10,499, pag kung i-divide mo yun for 1 year, parang 874 lang yung ano mo, per month na investment mo. And then monthly tayo magkakasama. For every month, meron tayong live training sessions. And then
you'll get all my courses na rin sa halagang 10,499. Okay, nandoon na kung paano mo malalaman mag-set up ng website mo, ng landing page mo, mag-optimize ng ads mo at para hindi ka masunugan sa ads at pwede kang magtanong sa ating GC Lifetime. Okay? Yun lang guys ang ibibigay ko sa inyo for tonight's session. And if it's up to you guys kung kunin nyo yung 10,499, wala namang problema. Kung hindi ko naman kayo pinipilit guys. Walang problema doon. You'll take away the Facebook Ads Calculator. Meron kayong lifetime access naman doon sa dashboard po ninyo. Okay? Walang problema guys. Kung walang pang budget, nandito lang ako anytime. Okay, maraming salamat guys. Sana marami kayong natutunan for today's lesson. And meron pa rin naman kayong technical support doon sa Telegram GC natin. Just message me guys. Wag nyo lang po ako i-message personal DM kasi meron naman tayong GC. Ang importansya po ng GC is para po magkaroon po rin ng kung same questions po ang question mo, baka mag-benefit din po yung classmates nyo doon sa Telegram GC. Okay, so maraming salamat guys. I'll see you when I see you. And then message me lang guys kung meron kayong kailangan po. Okay, thank you so much and have a good night. Bye-bye.